Maganda ka po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng pumunta dito sa namin ng kuya ko. Kuya, sorry. Dahil meron din ako minsan hindi nagawa sa'yo. Ang ganda. Pero meron din namang maganda. Kaya nabigay niya sa akin na tulong. Ganun din naman ako sa kanya. Pag ako meron pera, inaapag ko yan. Sabi nga ng asawa ko, ba't yan, natutuwanan ako, hindi naman ako ng pera. Kahit wala ako, pero inaapag ko yung kaya pala. Minsan, pinahati ako kayo ng ulam. Ba't yan, hindi pinag ko ng ulam siya, kuya ko. Kahit pero kahit. Pero nung kami maliliit pa, ang tanda ko pa yan, grade 1 ako siya grade 6. Pagkano ba ako na binibigay sa akin ng mother ko? Makakita ko lang siya sa bintana, inaabot ako ng pera niya. Kasi ayoko siya umuwi, kasi niya gusto ko papantayan niya ako sa classroom, sa pintuan lang. Kuya, huwag kang umuwi, hati tayo sa baka ko. Bantayan mo lang ako, kasi ako nung nakita ko, iyakin ako eh. Nagulungkot ako pag ako pumapasok na, nadulungkot ako. Pero itong magkasakit na siya. Hindi ko kaya. Sobrang awa ko. Kuya ko. Ang dito record lahat kapag ihirap na sa mga hospital. Dinito ko. Pag ako nagpapaalam sa kanya, pantay ako, uwi ako mga 9, 8. Papasalamat sa akin yan. Yung maraming sa naman. Pero ako lungkot na lungkot pag nakikita ko siya na gano'n. Ang dami ko nakita ang paghihirap ng kuya ko, lalo na nung siya na ICU. 3 beses na ICU. Sipin nyo, imagine 3 beses. Ilang beses siya nagpili. Pag sinabi ng doktor kapag ikaw ay nagpili, lalakas ka na. Malapit ka na lumabas. Pero hindi eh, kabalik na lang yung nangyayari sa kanya. Nung unang piti sa kanyang ginawa, nag-bleeding siya. Sobrang takot ko. Kaya ang mga anak ko tinawagan ko na, sabi ko, pumunta na kayo dito. Ang tito Kanunyo, baka ako iwan na. Nagpuntahan na sila doon at nakita nila ang sistema ng kuya ko. Binalik ulit siya sa ICU. Nung pangalawang ICU, medyo maganda kasi nakabinat siya, nakabinat. Nakita ko talaga. Kaya rin itong huli, kung siyang sinumpong na, awang-awa ko sa kanya, nakita ko sa kanya. Talaga yung mata niya, nakapikit na. Nakapikit. At nakita ko, sinisitiar. Sinisitiar na siya para mabuhay. 19 minutes, imagine, 19 minutes siya walang heartbeat. Ang hirap mong ginawa sa kuya ko, nakita ko dinoko ba siya doon sa bibig na malakas, 2 doktor. Tapos ibinalik ko sa ICU. Pagdating sa ICU, sobrang dami, nakaparamang nilagay sa kanya. Kung makikita nyo na, makakakuha kayo sa kuya ko. Nung umuwi si Makmak, sabi niya, nauwi na ako, sige ako yung magbabantay. Nakaintip ako sa sopa. Siguro mga 10 minutes lang. Then narinig ako sa akin, Sir, akala ko ako ginigising nung doktor. Nung makita ko, pinatatig na yung kuya ko. Sir. At mas nagkagulo na naman sila. Nagkagulo na naman, sobrang dami ng nurse at doktor. Ang ginawa sa kuya ko, 2 doktor, pagitan. Pinapangtan naman siya, pinapangtan naman. Sabi sa akin ng doktor, Sir, pagpas mo na kayo. Kasi, sobrang iyak ko. Iyak na ako. Tinuwagan ko rin si Makmak. Bumalikan na rito, dito ka lumo. After nun, tinausap na ako ng doktor. Sabi na, Sir, ginawa namin lahat para sa lager mo. Sabi ko, Dok, maraming salamat dahil ginawa niyo naman the best. So ngayon,
kung mabubuhay daw siya, makukuha sa CPR, pero yung brain niya, wala na. Magiging magpatuloy na yun. Ang isa pang iniisip niya, no, kung medyo malakas pa siya, tumawag sa kanya si Mr. Sam Javier. Yung nangyari ng dogs, inamusta siya. Sabi niya, kumusta ka? Sabi niya, ito, nagpapalakas ako. Napakit na kay Mr. Sam Javier, tsaka doon sa asawa kay Congressman Karen. Sabi, iniisip ko yung mabayo dito sa hospital. At sabi ng brother ko, huwag kang mag-alala, magpalakas ka lang, at pamilya ka namin. Doon kami nabuhay ang kuya ko. Maibig sabihin nun, family ka, sabihin, mahal ka nila at